Hello everyone, welcome back to the channel. For this episode's Comics Kwentuhan, we have yung resident scientist ng community and of course, comics creator Sir Julius Sempio, head ng Atomos. Hello. Hello sir. Ayan, Good isa evening. sa mga pinaka-prolific na groups would be that I've observed for the past few years is the Atomos group, which you head. Ah, Uh, technically, parang ako yung parang ngayon, parang head. Pero kasi kumbaga, hanggang maaari kasi kumbaga parang ano kami din, pantay-pantay kami din. so it's a Basically, collective, but uh, actually. kumbaga sa band, ikaw yung front man. Kumbaga ako yung nag-spearhead ng mga mga activities Ikaw throughout yung the year. nag-initiate ng mga projects and other stuff. Tapos ikaw yung pinaka-visible sa group. Ah, ah, ah. Okay. Uh, I checked, tapos parang wala pa pala tayong comics kwentuhan before. I think under Comic Con yung interviews ko with Under you. Comic Con, tsaka Under yung Comic Con. Creator Select, di ba? So for mga nakikinig at mga nanonood nito ating kwentuhan, let's reintroduce yourself muna. So, ayun, ako si Julius Nepe, nga pagkakilala nga sa researcher na yan, no? Ito, ang day job ko, scientist ako. Currently, AI engineer ako sa DOST ASTI. Pero nga, yung previous na mga trabaho ko, space scientist. Essentially, ko parang space engineer sa Philippine Microsat program, tsaka sa Stamina for Space program. Then, yun nga, after nun, may ako sa DOST ASTI para maging AI engineer for that. Space na rin, pa rin, satellite image related pa rin na project siya. Pero kumbaga parang gumagamit kami ng AI and machine learning para subukang i-automate yung ilang mga processes para makatulong sa data analysis. Mm. So with that kind of background, sir, how did you find yourself going into the world of comics? Mahilig ka ba talaga sa comics before? Mga panahon na funny comics tsaka mga kick fighter. Pero actually, kumbaga parang una nag-inspire talaga sa akin na talaga medyo mag-go deep into comics. Siyempre, ang titrake ko sa mga funny comics tsaka sa mga pugad baboy. Essentially, as a source of entertainment talaga, tawa talaga. Pero parang yung tipong comics na nag-start talaga sa akin as a source of telling a narrative, telling a story talaga. Nagsimula sa Adventures of Tintin na meron kasi book nun sa elementary school ko sa library nun. Yung nabasa ko siya, uy, interesting pala siya na nagawa ng story. Pero yun nga, di talaga ako nag-delve into comics until mga late 2000s na talaga. Nung parang kasi, di ba, may talaga akong gumawa ng stories, ng lore building such as in lore building and world building, blah, blah, blah. Pero yun nga, ang nangyayari syempre, kumbaga, nakatenga lang sila dun sa kasi kumbaga, parang wala naman akong creative output. Bukod dun sa Mm. mga write-ups, tsaka dun sa mga illustrations na ginagawa ko from time to time. So parang nung naisip ko, baka subukan ko into making comics. Para kahit paano, kuwari, gusto magkwento ng stories. Kahit paano, meron akong magagawa output in visual form. Tapos Mm. talagang nag-kick off lang talaga siya nung nagsimula sa Tatlong Hari Project, lalo na nung nag-masters ako ng geomatics engineering. Kasi yung schedule kasi na naman full-time scholar ako sa masters ko from 2013 to 2016. Tapos kumbaga parang ang klase ko lang naman sa gabi. So nagagawin ko sa umaga. E doon ko ginugol yung Mm. oras ko sa paggawa ng comics. Yan. Okay. So ano talaga siya, parang to kill time during when you were taking your Ah, masters. ah, So ah, paano ka naman ano yung nagsimula sa'yo na mag-self-publish? If I remember correctly, one of yung first works mo was yung Tatlong Hari nga, which you mm. nag-join ka sa Indiket. Tama ba? Indiket nga ba? Sa Indie Changge. Tapos Indie kumbaga, Changi. parang unang sali ko talaga sa Indie Changge, nung Indie Changge pa sa Comic Con. Ano Parang year start talaga yun? ng 2016 eh. Mga 2016. 2016. Oo. Ah, ah, Ah. ah. So, Pero yun paano nga, mo tapos kumbaga na-discover? parang Mm-mm. ah, ah. Pero kasi kumbaga time na yun, kumbaga parang di pa ako ganun ko-confident syempre doon sa ginagawa kong comics noon. Lalo kumbaga syempre quality nung art style ko nun, di hamak na ibang-iba na sa current eh. So kumbaga parang parang pinakita ko lang ibang mga yung comics ko, for example, kina Mel Casipi, tsaka kina Gios Des. Tapos parang sabi, hindi, push mo yan, sige, go lang, tuloy mo lang. So sumali ako sa Indie Changi. And wala Mm-mm. doon, parang yun nga. Mukhang nagkaroon ako pala ako ng may palang kakagusto dun sa ko.
sa ginagawa ko na Team sa Tatlong Hari. So parang nagtuloy-tuloy na doon later on. Mm, mm. So, paano mo na-meet si Mel tsaka si Gio's Desk? And, yun nga, you joined yung Indie Changi. How that went about? Parang nag-ikot lang sa event noon. Tapos kumbaga yan, kumbaga medyo familiar naman ako dun sa iba, yung Kemel. Kasi nga nagustuhan ko kasi naman kasi yung ginagawang stories naman ni Gios Des, not to mention fan siya ng Mega Man. Medyo fan din kami ng Mega Man dito sa magkakapatid. Mm, So, ayun, kumbaga parang sa pero yung pakita ko, tapos sabi nila, okay yan, tuloy mo lang. Kumbaga, parang pinush nila ako ng encouragement. Pero siguro yung na talagang, yung talagang pinakitaan ko nung works ko, na talaga nakita na-appreciate talaga yung gawa ko, is si the late Andrew Villar. mm, si Oo, Drew. oo. Kasi kumbaga, yun nga, parang kumbaga, familiar ako sa Birkada, familiar ako sa ambush ng mga lumalabas pa sa newspapers, di ba? So kumbaga, yun nga, parang yun nga, si Sir Andrew Villar talaga parang inspired sa hindi ituloy mo yan, kumbaga may potential yung ginagawa mo. Yan. Mm. So, yung Tatlong Hari project, for those who are listening, ano yung elevator pitch mo of what Tatlong Hari project was? It's about kapag gano'n, lagi ko sinasabi it's about a once undefeated na Fight Club champion na nagbabagong buhay bilang GT driver. Parang yun Ah, essentially parang binibigay mo example. Kasi kumbaga yun nga tinatakbuhan niya mga utang niya so kailangan niya kumita. Tapos may nalagaan siyang lola. Pero yun nga, parang hindi rin niya matakbuhan yung nakaraan niya bilang fighter. So parang lagi siya minumuto nun. Yun. Yun is yung yung lagi nga ko binibigay na pitch. So, yung Tatlong Hari project, is it still ongoing? Well, medyo hininto ko muna siya ng konti in favor ng ginagawa sa Atomos. Pero Ah, yun nga, kasi ngayon medyo may ng sariling buhay yung Atomos team na para hindi na masyadong kailangan mag-depend na kailangan na mag-hands-on ako dun sa mga ginagawa ng team. Parang nisip ko, baka time na para mabalik ko ulit Tatlong Hari. At least mm, matapos yung act 2 yung act 2 ng mm. stories. Ah, So, para naman, ulit, para sa mga nakikinig, is it available anywhere online or the book is still available for sale, yung physical book? parang hindi pa ako nakapagpa-reprint ng mga books ng Tatlong Hari kasi yun nga budgetary constraints ko Okay. yung kino-consider ko. Pero yun nga eventually nga kapag binalikan ko si Act 2, yung parang last book ng Act 2. Yun, baka siyempre baka ma-motivate nito ako mag-reprint ulit ng mga panibagong mga books. May pa siguro ilang copies na nung parang nung ginawa kong compilation sa sa Comic Odyssey pa. Mm. Parang So, yun, parang nagpa-consign ako, hindi ko na nabalikan eh. maganda yung elevator pitch ni Sir. So, if anyone who is interested dun sa book, could take a look at sa Comic Odyssey sa may Robinson's Galleria. Sa gali. Sa Galleria. And, yun nga, hanapin nyo, may big shelf of independent comics doon na local. Hanapin nyo yung book ni Sir. Mm. Actually, nung na-mention mo yung pitch mo, it's like very interesting. As in, it's like yung trope na Equalizer, John Wick, Uh, retired uh, na trying to be normal pero nasa back in dun sa mundo niya before. Pero yun nga, yung mga yung mga pages naman actually ng Tatlong Hari, ina-upload ko naman siya sa Facebook fan page. So pwede rin basahin doon actually yung Yun. story. So online, they look for the Tatlong Hari Project, tama? Doon sa Facebook. Sa Facebook. Okay. So yun nga, you mentioned it already that you have a group, Atomos, which is Mm-mm. parang, sorry, I'm not familiar with all the titles. Sobrang lawak and all genres and all themes. So how did Atomos start naman? Yung Atomos medyo may konting history yan. Parang nag-start siya actually is an old group. Pero yung old group na nag-disband. Tapos kumbaga pero kasi parang yung idea kasi nung sa old group kasi na yun nga, para ginagawa namin ng characters yung elements ng periodic table na tapos ginagawa namin sila ng mga stories para masyado siyang too novel para kumbaga para kalimutan na lang. So kumbaga yung ibang mga yung sa old group, yung mga tipong pwede ko pang nakausap ko pa na pwede pa silang gusto pa rin mag-contribute dun sa
dun sa promotion ng science, tsaka yun nga, paggawa ng mga stories na naging corporate ng science concepts, parang sumali sila. Yun, binuo namin yung Atomos from there. Mm. Very interesting yung name. What does it mean? Kasi di ba, at kaya namin pinili yung Atomos kasi di ba parang ang idea kasi namin, di ba, yung Atomos kasi di ba ano siya eh, parang sa Greek philosophy kasi parang sinasabi ano siya, unsplittable siya. Ibig sabihin nun, di ba parang yung root, yun yung parang original word na atom eh. Parang Mm. something, parang siya sa unsplittable na na unsplittable object na parang siya yung nagfo-form ng lahat ng mga bagay sa mundo. Parang yung idea ng atomos sa Greek philosophy. Na kumbaga later nga, ginamit nga siya, i-tribute nga doon sa philosophy niya, yung naging atom. Tapos, kaya namin pinili yung atomos kasi kumbaga parang pinopromote din naman sa idea na yung yung science naman tsaka art naman talaga. Parang nag-work naman talaga sila together. Parang parang never naman talaga sila nag-split. So parang yung may idea namin na parang unsplittable naman talaga art and science. Mm. So, pwede ka Very mag-specialize, pero interesting. kumbaga, parang nag-complement to each other naman talaga sila. Very interesting your group, your background. Especially yung Mhm. tulad nga ng sinabi mo with how it started that you created characters from the table Elements, on the table of periodic table. elements. So all of those, lahat nung elements you made characters. Marami ng mga na-represent na mga elements, pero may pa mga bakante na mga Okay. elements. Kumbaga, parang later pa namin syempre, pero syempre, ang ginagawa namin strategy, yung mga existing nang meron na, yung mga nagawa na namin, yung muna ginagawa namin na stories, then add na lang kami later on naman kung kailangan. Mm-mm. And yun nga, Mhm. from what I see, ang dami yung titles. Mhm. Like what yung spread nyo dun sa last event, it was Super Manila. There was like Ah, a display of different covers dun sa table nyo. And it ah. has like different genres and theme bawat. So Mhm. how do you go upon yung thought process of which character based on which element goes to which genre, which theme? Mhm. Ano yan, nung nagsimula kasi kami, medyo may konting, medyo rumble talaga siya. Na talagang yung every artist, gumagawa lang siya ng sarili niyang character, at saka niya isasabi dun sa team. Tapos parang, pero nung tingin ko ba, nung check namin yung parang yung mga naunang mga characters, parang nakita namin na essentially parang nagfo-fall siya sa apat na categories. Yung mga fantasy characters, yung mga steampunky na characters, yung mga modern, tsaka yung mga futuristic. So Mm. kumbaga parang from there, parang ginawa namin, para syempre mas ma-contain namin syempre yung lore building, nilimit namin na doon sa apat na yun, na dapat kumbaga gagawa ka later on mga Atomos characters, dapat nasa fantasy sila, steampunk, modern, or futuristic talaga na mga settings ang gagawin. Uh, Tapos, yun nga, dahil nga given nga ako yung currently parang lore master dun sa grupo, so parang ako muna yung parang gumagawa muna mga story ideas and such na ako yung mag-write ako ng script o gagawa ako ng thumbnails, diretso sa thumbnails. So, kumbaga, kung may available na artist, wari nga yung si Jerome, di ba, kasama sa Steampunk Story, siya yung parang lead artist nun. So parang siya yung magre-render. Tapos recently, yun nga, merong ibang mga artist na parang sila mismo nagko-contribute ng story ideas na para kasi kung may naisip sila na story, tapos for their characters, tapos kumbaga nga, pwede na may available na mga artists na Thomas na interesado sa story na yon. So, gagawa na sila from there. So, kumbaga, parang hindi na ako yung parang pure na writer. Dati kasi dalawa lang kami talaga na busy na writers sa Thomas Team. Pero ngayon, kahit papano, medyo nag-expand na ng konti yung mga roles ng mga artists at ng mga writers. Tsaka syempre mga researchers, mga scientists. So, marami ka rin members that are also scientists. Currently meron siguro kaming mga tatlo o apat na talaga, parang science talaga na focus talaga ng mga na mga kasama sa team. Kasi yun nga, isa sa mga challenges kasi sa pagpapatakbo ng Atomos, kumbaga, yung benefits for the artist, kitang-kita naman, di ba? Yun nga, kapag may mag-produce ka ng comic book, tapos kumbaga, may kang share doon sa sales and such. Pero ang issue naman namin, paano naman, for example, sa mga contributing scientists, paano namin sila matutulungan, di ba? Sa part Mm. na yun. Kasi parang yun yung kulang pa dun sa team. Pero kasi ang kasi dyan, long term kasi namin na idea para sa group, yung dapat later on, dapat kahit paano yun nga, kapag medyo matakbo talaga yung income sa team, tipong kaya naman at least magpondo for example ng pang-attend ng conferences ng mga scientists or for example, makapag-publish sila ng papers. Kaya nga, sobrang long term na yun. Na yung kumbaga, pero yun yung pinaka nakita namin na parang pinakamalaki contribution ng team ko sa mga scientists na mag-contribute. Mm.
Mm-mm. So you mentioned there's a steampunk, modern, Modern, and tsaka futuristic. So futuristic. so that's sci-fi. Sci-fi, oo. Sci-fi. So sci-fi and steampunk are like two genres na very seldomly touched sa local. Ah, Even especially sa steampunk. speculative Oo. fiction, parang Oo. sobrang bihira. Mm. Fantasy is like, ano yan, mahilig Filipino sa fantasy. But what I've Oo. noticed dun sa fantasy mo is, unlike most of the Filipino creators, parang hindi siya injected with yung Filipino lore and mythology. Mm. Mm. Is that a conscious effort from your group? Um, well, kaya pinakitigan, kaya pinibigyan Super Mario Heart of Pearl, di ba? Yung parang si Calcium o si Kala. Siya actually, yung parang representation namin sa Pilipinas sa fantasy setting sa ano. Kasi nga, yun nga, nag-lead siya ng part siya ng country niya na tawag ng Visayan Confederacy. Yung kaigsoon ng Bisaya. Oo. Actually, mayroon kami attempt actually na parang start yung story ni Kala before, pero dahil sa ilang mga technicalities, parang hindi, parang na ano siya, tawag doon, na natenga yung una namin story, which is why parang mag-start up muna kami na parang primer story muna para kay Kala, parang nga doon sa Visayan Confederacy na part ng fantasy. Pero yun Mm. nga, ang idea naman kasi kung bakit hindi namin pino-force na mag-incorporate ng Filipino stories doon sa ano, kasi kung yung inspiration naman doon sa character European, that's why making part of Europe na lang, di ba? Para it simplifies talaga the lore building. Kumbaga parang hindi namin kino-cosmeticize yung mga otherwise foreign characters, foreign concepts, na para magpapilit lang siya. Kung ay Filipino-inspired to. Kahit na yung concept naman doon sa character, ay foreign lang naman talaga. So Mm-mm. iniwasan namin actually yun. Kasi ang parang So, para sa akin, ang best na representation ng pag-present for example ng Philippine culture is present them as they are. Na talaga mm-mm. they're Filipinos, they have their own country, they have their own culture and such. Hindi yung parang kuwari, isang kingdom na kitang-kita naman, European inspired yung mga structure. Pero lalagyan mo ng mga Filipino elements, di ba? Mm-mm. Mm-mm. So parang hindi namin pinipilit. Which So is tapos yung which is good naman kasi 'di ba parang ang sabi nga ni the late Jerry Langgilan from one of mm, his last talks na parang wag na lang pilitin, kumbaga lalabas naman mm, yun kung meron naman talaga from the creators uh, kasi based dun sa experiences. So, how is the local comic book scene sa perspective mo as a creator, as a seller, as a reader na rin? mm. As kumbaga as a seller participant sa comics, kumbaga parang medyo maganda naman yung reception ng mga pumupunta di ba sa di ba may di ba, mabibili ng comics. Pero yun nga, ang ano nga, lagi po point yung na GN, ano siya, niche market siya. Kumbaga, ang mga kinikita mo talaga, mga comics fans. Pero yun nga, parang isa sa mga challenges kasi, paano natin siya magiging mas mapapa-appeal sa general public talaga, di ba? So Mm-mm. parang tingin ko kailangan pa talaga ng intense na promotion talaga, hindi lang sa mga comics readers, kundi para maging at least general public, at least aware sila na yung Filipino comics, at least yung local Filipino comics is trying to thrive again. Parang gano'n. Parang hindi siya siguro na as nagtatribe as nung siguro mga 80s tsaka 90s na talagang yung tipong pwede kang bumili sa tindahan ng mga 5 pesos ng mga comics. Pero yun nga, at least maging aware sila na, ay, parang susubukan ulit mag-tribe ulit ng Filipino comics scene. Ano yun, malaking bagay na at least maging aware yung mga tao, ay, parang kahit paano buhay ulit yung comics sa Pilipinas. Although di naman sila kinabumili, at least yung awareness lang na aware sila na may mabibili at may mga comicero pa rin talaga na active. Malaking bagay na yun. Asa na naman, as reader, kaya, kumbaga, bibili naman sa mga Comic Con, di ba? Minsan nagpapalitan kami ng mga books, minsan bibili naman, kung nasa kita, bibili ako ng mga books, for example, na BK, kumbaga, makilala ko ng mga ano. Tapos yung mga nakita ko, mga interesting na, for example, na mga cover art, tsaka, titignan ko, mukhang promising yung story nung, kumbaga, yung parang isang di ko naman kilala, pero kumbaga, na-intriga ako dun sa premise nung ano niya, bibili ko pa rin naman yung book niya.
Kasi kumbaga parang na-appreciate ko, given na yun nga, nagsimula ako sa Indie Tiangge, tapos yun nga, kumbaga sobrang ashikan din yung mga early tatlong hari books na tipong ano eh. Oo. Pinapa-photocopy ko lang sa dalawang matanda sa engineering, tapos para magpiprint lang ko ng cover, i-staple ko, Oo. plastic ko, isupot ko ng mano-mano sa mga ano, sa mga plastic ng clear book pa eh. Ang ginagamit ko na eh. Tapos ako siya ibebenta sa Indie Tiangge, tsaka sa Comic-Con, Comic eh. Mm-mm. Yan. So kumbaga Oo. parang Ano kita ko yun, ano, parang actually, kita ko hardship ko. ano yan, parang magandang ano yun, example of somebody. But when you did Tatlong Hari, you did not ask sina ano no, sina Mel and Gio's desk Mm. about production methods. Ang Wala. Hindi ko siya diba? tinanong. Pero parang nagbitbit lang talaga ako ng printout ng book tapos Parang pinakita ko lang ano sa nga, kanila. kasi Kasi I na-criticize remember niya ako nung una, pinakita ko lang sa cellphone eh. Sabi sa uh, sabi, masyadong maliit yan. Hindi ko din makita. So ginawa ko, nagprint ako. Yun din lang. I remember yung book mo. I think I have dito somewhere. Hindi siya Mm. yung normal na folded na ano, as in staple siya on the side. Ah, Tapos ano siya, full bond paper yung size niya. full paper. Oo. Kasi kumbaga parang ano kasi pahirapan yung ano yung dalawang senior nag-photocopy. Pero later on, nga, natutunan ko yung ano, paano mag-layout sa PowerPoint ng ano, para kahit paano pwedeng ano, back-to-back siya. And later, yun nga, medyo nagamit ko naman siya sa habang nagpa-print, yung medyo matapang na mag-print sa IZA. So, Mm. Ah. pero nga, So, nagsimula lang talaga ako na staple lang talaga siya, tsaka ano, staple, vellum boards, yung cover, ah. tapos Xerox yung loob. Uh, So yun, ano na as in parang you've come a long way from that. As in, ang ganda na ng covers mo, yung layouts ng covers and mm, everything. Your artwork improved a lot na. mm. So, yung art mo, did you take lessons or was it all self-taught? Mostly ano, self-taught siya. Kumbaga, tumitingin ako sa mga, ano, sa mga comics, sa mga manga and such. Tapos parang medyo susubukan ko emulate yung paano sila mag-ano. Pero parang sa tatlong hari kasi, minentain ko yung, di ba, parang yung linear na panel sa TV3, ano. Kasi Mm-mm. parang ang mindset ko kasi noon, economy over presentability. Kung ba, syempre nga, kinakonsider syempre, ako yung gagaso, syempre, mas gusto ko makwento yung story over ko baga over yung di ba syempre yung mga tipo mga sobrang dynamic na mga actions and such di ba Mm-mm. na yun nga medyo nakilala na ako later doon nga doon sa Atomos sa paggawa ng ganun pero yun nga ang success kasi ng economy which nag-suffer in a way kasi yun nga masyadong madialogue yun yung isa sa mga critics nga sa akin na, sa ano na masyadong madialogue magano gumawa ng ano comics tatlong hari which is ina-adjust ko na sa mga later parts Mm. pero I yun nga guess kasi ano no, mas nag-identify ka talaga as a writer. Usually when I uh, encounter kasi wordy comics, it's because the uh, creator identifies more as a writer. actually parang mas ano nga parang mas identify ko sa sarili ko more sa writer. Ah. Tapos kumbaga, pero nga, at least, kaya ko mag-comics. Mm-mm. Pero yun nga, Mhm. parang sobrang ano ko, saludo ako sa'yo that you're a writer, but when I first saw your work, you were also the one who did the artwork for your work. And Uh, very ano yung different, very different yung work mo because like you said, it was like in strip format, but it was a mm-mm. long form comic. Uh, And kasi which syempre, is gusto ko like, syempre makita ano yung itsura ng mga character. Syempre, kahit paano magka-ideas, ano ba itsura ng mga, itsura ng mga sinusuot ko mga characters, mga kinakonseptos ko mga characters eh. So mm, nakatulong din naman talaga yung comics form sa mm. ganun. So yun Mm. nga, tapos Tapos challenge pa eventually, nga sa akin, uh, sige sir, tapos challenge pa tuloy. nga sa akin na ano, di ba, meron ako mga muscle ticks, di ba, yung tipong ano, yung meron ako mga involuntary muscle moves, kaya di mo napapansin, di ba, minsan pakindat-kindat ako, minsan paahem-ahem. Involuntary yun. Eh, minsan lumilipat sa kamay ko. So kapag nagtatrad ako, nag-i-ink ako, kapag tumama sa kamay ko, wala na. Mm, Which is kaya in a way, kaya ako na-force na mag-digital. Matutong mag-digital talaga. oo nga, At no? pero yun nga, dahil nga medyo masyado na sana sa digital, medyo susubukan bumalik ng konti sa pagtatrad. Pero yun nga, ano, medyo masyado na akong hiyang sa digital. Dahil Oo nga nga, dun sa no? Parang limitations talaga ng mga hindi works ko. masyado naiisip ng tao yan na yung pagdi-digital is like a boon for yun nga, people with tics. Kasi Mm-mm. if you do it traditionally, once an attack happens sa ano mo, Mm-mm. involuntary movement, sira na Mm-mm. yung piece, di ba? Pero
with digital, madali lang, as in, i-undo mo lang. Tapos you could go Ah, back to what you're doing. ah, So, something to mm, think about para dun sa mga anti-digital. Boon talaga sa akin ngayon, no, yung medyo embrace ako ng digital talaga. And Mm. later, yung nga, si Jerome, yung nga, yung lead artist nung sa Steampunk nga, parang naging boon din sa kanyang digital. Kasi di ba nag-OFW siya sa Qatar for 1 year. Eh paano niya matutuloy yung paggawa ng comics for Atomos kung magtatrad pa rin siya. So parang napilitin siya mag-aral mag-digital. Ang naging boon sa kanya yon na yun nga, nag-aral siya Mm. mag-digital. Kung ano nangyari, online naging transactions namin pagpapadala ng mga pages, kumbaga, tapos ako i-layout, i-ayusin, at nalabas namin yung accidental graphic novel namin. Kasi umabot ng 120 pages eh. Wow, Malay pa, 120 p. Mm-mm. kumbaga, malay pa namin na graphic novel na pala yung kasi Mm-mm. kumbaga yun nga, nag-shift na yung mindset namin doon from economy to presentability talaga. Largely na may matutulong ng mga lead artists. Mm-mm. And actually, magandang topic din to siguro touch upon is as a writer and maraming ano to na-encounter with sa Creator Connect. Ang dami nating writers sa Creator Connect that are looking for artists. And ikaw as a writer, ang dami mong nakakollaborate na artist. Could you give pointers for would-be comic book creator writers that are looking for collaborators? Tingin ko, pinakamalaking advantage kasi sa akin nga nun, di ba, dahil kumbaga, technically, komikero din ako. Kumbaga, kaya kong gumawa ng thumbnail, up to the thumbnail level ng Ah, story, ng story, di ba? So parang, kumbaga, kaya kasi, ang ni-recognize ko syempre, kapag nakikipag-collab ka sa mga artist, hanggat maaari gustong padalhin yung trabaho ng mga artist sa ah, pag-imagine o sa pag-visualize, di ba? mm, Advantage ko yon na kaya ko mag-storyboard siya mag-thumbnails. So baga, medyo magdodraw na ako talaga ng thumbnails ng mismong story. Kasi ipapasok ko sa artist para interpret, mas madali na interpret. mm, Advantage ko yun. Pero yun nga, kung sa ibang mga writers, yung isa naman doon sa mga writer naman, essentially, ginawa lang naman niya parang sa PowerPoint. Nag-draw lang siya, for example, ng circle, ng circle, tsaka ng square, para represent yung tao. Tapos tsaka lang niya ilalagay yung dialogue doon sa taas. Diba? mm, So, I guess yung pwede kong i-share doon sa mga gusto makipag-collab sa mga, sa mga artist. Tapos siguro lang maghanap ng para mapadali yung buhay ng artist pag-layout ng book, pag-conceptualize ng mga pages. Be it a ah, detailed script, yun nga, be it in simple thumbnail form na kahit na basic shapes man lang. Oo. mm. Kasi Kasi kumbaga, at least kung importante makita kasi ng actually artist yun para yun, sa writers, no? oo, oo, To ang difference between writing a screenplay and writing a novel and writing a comic book script, especially comic script, especially if you have a collaborator, is you're writing for your artist, di ba? oo, So, kailangan mo i-describe, lalo na kung ikaw rin yung creator ng world, ikaw yung creator ng characters, kailangan mo paalam dun sa, kailangan mo bigyan ng detalye lagi yung artist mo, kung ano yung gusto mong mangyari dun sa ano. And tama ka sir na mas madali kung meron na silang kahit bare bones lang na structure na susundan, di ba? So, So I I guess siguro guess ano yun pa yung yung advantages sa advantage part talaga ko. ni sir. Pero, yun kasi yun kasi yung pinaka-effective talaga para sa akin na paraan para mapadali talaga yung buhay ng mga artists. Mhm. Na Pero parang paano, how did you come upon yung ganyang process? Or did you read about it? Or ikaw lang nag-invento? nasanay lang talaga siguro ako na kumbaga kung kaya ko naman na gawin na hindi mo na mag-skip diretso na sa thumbnails, ginagawa ko ng thumbnails agad. Yung mga Okay. story ideas. Tapos edit later on lang ng mga dialogues and such. Okay. Uh, So, ang weird na aberration mo, sir. Most of the creators that I know that are like fully identified as a writer, most often mm-mm. they would write in full scripts or Uh, prose form, and then they would like chop it up into a script. mm-mm. But with what you tell me now, you do it like a visual creator that identifies as an illustrator. Uh, Most of the creators that I know that identified as primarily illustrator, if they write their stories,
what they do Mm-mm. is usually do the thumbnails first. As in, Ah, yung visuals nung scenes, yun yung, ganun sila ah. magsulat. Hindi sila nagsusulat Mm-mm. ng by paragraph. They write by pictures. So, ganun ka Mm-mm. magsulat, sir. May pictures ka ba? May dialogue na naka-ready doon sa ano. Parang bahal na yung artist kung saan niya ilalagay yung ano, dialogue later on. Very Parang tips. interesting. As in, very interesting yung process ni sir. And which goes to show na wala talagang like a canned way of making comics. As in, kung ano yung proseso na komportable kayo as creators, yun yung gagamitin nyo. While you can Mm-mm. read on yung paano yung favorite creators mo gumawa, not necessarily susundan mo yun. Kung ano yung komportable ka. Oo, oo. Eh, mas komportable nga ako sa diretso na talaga sa thumbnails and storyboards dahil nga, yung background ko sa paggawa ng tatlong hari and such. Tsaka yun nga, parang ang gusto rin mga sa inyo, gusto yung mga kakolab nga syempre. Sasabi rin talaga na napapadali talaga yung buhay na kapag dinidiretso ko na itong thumbnail form yung ano, yung ginagawa kong drafts para doon sa mga kakolab ko ng mga artists. Yeah. And ano yan, very evident with yung ating Creator Connect experiment wherein Mm-mm. ang dami mong stories that you had, 5-page stories na using a prompt and maraming artists ka na Mm-mm. nakaka-collaborate. And Mm-mm. alam ko ikaw lahat nag-layout nun, tama? Ah, oo. Actually, kung later, baka gusto na makita yung ginawa ko ng mga drafts nun para siguro magka-idea siguro ibang mga writers kung paano Oo. ginagawa yung mga thumbnails. Actually, pwede ko ma-share kung sakali sa Creator Connect. Yung Ah. parang kung ginawa yung mga thumbnails. Kung Dun interested sa, sila. yeah, if you want pala, buhay pa rin yung group namin na Creator Connect. Maybe you should do a project again. Well, kailangan siguro konting push pa dun sa, ano, sa Creator Connect na group para talagang Kailangan ano. na ng konting push. Medyo ano ko rin, Ah, my fault kasi hindi masyado na asikaso. Especially now ah, na bumalik na yung ating events ng Comic Con. ah, So, ah, maganda siguro mailabas natin yung una nating ginawa para lang makita ng ah, mga tao what yung mm, Creator Connect did. ah, ah. That was 2020, 2020 natin ginawa yung Creator Connect. 2021. 2021. 2021. Like, a year into the pandemic natin ginawa yun. Um, Anything else that you would want to discuss about comics in general or the community? Ganyan, sir. Parang siguro, yun nga, kung sa pag yung ano, yun nga, medyo mapahal nga ako sa time ko na ano nga, na yung community yun nga, nung pumataw sa Comic Con tsaka Comic Con, sila yung tipo nag-encourage talaga Mm-mm. ng mga aspiring talaga mga komikero, na mga ano, encourage talaga nila na na mag-push on. Kumbaga, parang hindi nila lilip. Bakit ay pangit naman ng art style mo, pangit naman ng drawing, ay, ang worthy naman ng mga gawa mo. Kumbaga, sabi, hindi, tuloy mo lang yan, go lang. Mm-mm. Kasi nga, parang nung minsan nga, parang kinsulto ko si Julius Villanueva, di ba? Pa kung, kailangan ko bang i-redraw yung ano, yung mga unang book ng Tatlong Hari para maging mas presentable. Parang sabi niya, hindi, ano ka lang, create ka lang muna ng create ng ano, ng stories mismo. Mm-mm. Kasi yun nga, parang idea naman syempre, kasi kapag bumalik ka sa pabilikan mo at iniredraw mo yung mga works mo, matetenga yung ano mo, yung progress mo. As compared Yeah. sa tinuloy-tuloy mo lang, then later siguro nga, kapag talaga na-free or natapos mo yung series, tsaka balikan, or kung sakali nga, kung may interested na artist na gusto nga rin i-rework yung mga gawa mo, go lang, di ba? Pero nga, ang idea niya, keep creating. Keep Kumbaga, ano, parang, creating. ano, keep creating lang talaga. Regardless, kung may magsabi, ay, ang pangit ng gawa mo, ay, ang pangit ng drawing mo, ay, ang pangit ng, ano, ng writing mo. Keep creating kasi nga, later on, kumbaga, syempre, as you do it, kumbaga, makita mo yung mga sarili mo mga issues, sarili mo mga problems. Eh. So, kumbaga, ang aim mo, mag-improve ka rin in the end. At kaya rin ako hindi, di ba, ano, parang yung issue ko, di ba, cosmeticization nga, ano, di ba, ng Filipino culture, di ba? Parang yung kwari, sobrang alam mo naman, Gundam na Gundam yung story, pero pinalapatan lang ng kuha ng mga Pinoy mythological elements na ano, na mga symbols. Or for example, yun nga, yung pwede mong palitan, for example, yung gang ng mga aswang ng gang ng mga ano, valid pa rin naman yung story, di ba? Parang ano sa akin, ang view ko na doon, let them be pa rin. Kasi kumbaga, yun nga, kasi wag mo silang bigyan ng reason para to hate story making, to hate writing stories. Well, Mm-mm. then let them create, and later on they'll be able to learn better how to, for example, present yung Filipino culture and motifs better. Mm-mm. So, yun. Kumbaga, parang let them create, then later on they'll be improving. Parang ganun. Mm-mm. Kasi wala ka, kumbaga,
paano ka mag-improve in the first place? Wala kang ginagawa. Di ba? Tama. Tama naman. For future plans with Atomos, with Mm. Tatlong Hari, may masishare ka sa amin na pwede naming abangan this year At least and yung sa beyond? Tomo, at least yung sa Tomo, yun nga, di ba, yung pinakita namin sa Super Manila. At yun nga, madadagdagan pa kami ng actually dalawang possible titles, di ba? Recently nga, itong si Capo Max Omega, ng ano, sa I Comic saw yung Chaos. teaser. Very nice. Oh. Oo. Ang maganda doon, siya ang lumapit sa Atomos para mag-inquire sa group kung ano paano pa siya pwede mag-contribute sa ano sa group. So para binigyan lang namin siya ng pointers and such. Na yun nga, syempre kailangan science inspired yung kwento. Tapos yun nga, at least gagamit ka rin sa mga characters doon mula sa Atomos, sa Jijinka. Tapos yun nga, dapat PG-13 yung ano, yung ano, PG-13 dapat yung stories. Yung tipong walang blood and gore. Kumbaga, at implied deaths lang. Kasi kumbaga, syempre, target kasi namin audience for Atomos kasi syempre, mga high school students, mga early tsaka late Mm. high school students. Parang siya kasi main target kasi na ano ang Atomos eh. Ang maganda kay Capo Max, game lang sa kanya na mag-comply dun sa mga ano na yun. Tapos kumbaga yun nga, siyempre nag-usap lang kami ng ano, nag-usap lang kami siyempre kung paano for example ma-consider na gusto niyang gamitin yung character sa ibang story. So tutulungan namin siya. At saka later on yun nga, paggawa niya mismo ng mga pages, parang in-offer naman sa, kasi aminado siya, hindi siya magaling mag-English or magaling magsulat ng dialogue. So parang sabi namin, sige ano, i-layout lang yung mga text na dialogues. Kami nang bahala mag-retranslate for you, mag-reinterpret. Yun. Mm. How's your Kasi offering din ang ano sa Tom editing, Shark, tulungan talaga eh. editing and translation sa ano ba ang tatawag sa group collective or ano bang More on proper art collective na later on gusto namin mag-form as a foundation, parang ganun. so foundation for creators Mm-hmm. and scientists. Uh, Uh, we're not really uh, aiming talaga na pag corporate, mas inuan maging foundation talaga. so, okay, one thing pala, we're working on a project tayong dalawa. Well, mostly Mm-hmm. I'm just like overseeing Uh-uh. quality nung production. But Uh-uh. it's very interesting because uh, parang the past few years, meron ng parang government support for comic book Mm-hmm. creators. Uh-uh. And this coming year and last year din, yung influx no Creative Industries Bill saw Mm-hmm. grants and contest for comic book creators na Mm-hmm. parang may monetary support for producing Uh-uh. books through Uh-uh. either the contest or the grants. And what we're Mm-hmm. working on is one of yung grants for CCP, Cultural Center of the Uh-uh. Philippines. Uh-uh. Uh-uh. So, not so hindi mo na lang pag-uusapan yung particular project, pero what we're gonna discuss is yung opportunities that are now open for comic book creators Mm-hmm. in Mm-hmm. applying for government support, like what Uh-uh. Sir Julius did. Mm-hmm. Uh, so how do we go? What's the first step in like this process of getting a grant? Una talaga, maging aware ka. There's even a ganito Yeah, phase. that's the best. That's the best advice Kasi alam actually. ba, nag-inform lang naman sa akin ng ano, na may palang grant na ganyan si CCP. Yung ano ko, yung advisor ko sa master's degree, Mm-hmm. siya rin nag-inform sa akin na ano, may opening ng CCP Comics grant. So sabi ko, sige po ma'am, try ko pong mag-apply. Tapos So kumbaga, that's parang nung di una pa ba? lang, That's one good point na para maging aware. So uh, follow uh, the agencies of our government that has yung like book development, the art, the culture and arts committee and cultural center and also right now yung DTI. So follow niyo yung mga agencies na yun kasi parang they like put out notices for and calls for pitches. Tapos, parang ginawa namin una, parang nagsapit muna kami ng different story. Kasi kumbaga parang di pa kasi nililinaw ni Sisi kung ano hinahanap nila nun eh. Mm. So parang nagsapit muna kami ng story. Then later on, parang nag-reply sila na para sabi nila, ano ang target, ang aim nila, yung tipong mga stories talaga, yung mga IP stories talaga, mga indigenous people.
na ano, Mm. parang mga kinukwento talaga nila. Parang yung gusto nila magawa in comics form, in as pure as possible, as close as sa Pure in original story as purest form possible. possible, yeah. So, doon actually nagka-dilemma karamihan doon sa mga kakilala ko, tsaka kay kami rin. Kasi syempre, ginawa namin syempre, ibang story naman, medyo modern take Mm. doon sa isang stories called Cordillera. So, serendipitous lang na yung nga, yung same na lead artist sa Steampunk Story, si Jerome, para nag-uwi siya ng book mula sa Komisyon ng Wikang Filipino kasi doon siya nagtrabaho after nang bumalik mula Qatar. May siyang dalang book ng mga ng para mga short stories tsaka mga kwento ng mga ng mga taga Mindanao. Tapos doon namin to, diba, nung binrouse ko yung book, nakita ko doon yung creation story ng mga Tedoray. Mm. Tapos nung tinignan ko ganun, binasa ko yung premise niya, para pinakita ko kay Jerome, uy, mukhang promising tong kwentong to. So tinan ni Jerome, oo nga, iba yung, kasi unique kasi premise kasi naman yung creation story nila. So yun, ginawa ko, given na yun nga, di ba, meron akong experience sa paggawa ng mga presentations Tsaka sa Mm. mga pitches, kasi yun nga, nagbibigay ako ng science communication talks sa mga nagpo-promote ng space tech sa sa iba't ibang mga events. So medyo familiar na talaga ako sa paggawa ng mga paggawa ng presentations na tipong kayang ma-hook yung kaya mong ma-hook yung audience. Kaya nga sa case nito, ang target naming ma-hook si CCP doon sa premise doon sa sax ng kwento. So parang mula doon, parang gumawa ko ng starting pitch deck. Tapos, yun nga, hanggat maaari, naglagay kami ng as many illustrations as possible. Tapos, kumbaga, yun nga, nilagay namin doon nga yung parang summary ng kwento, in-emphasize namin. At para magkaroon pa ng dating yung presentation namin, ginawa namin pure Tagalog. Yung Mm. namin, yung presentation namin. So, yun nga, Oo. Bulakenyo naman ako. So, kabulong naman talaga pag-Tagalog na maayos. So, napapa-demonstrate ko lang talaga. Kasi yun nga, given na si CCP, na-appreciate yung ganung mga bagay, mga maliliit kuno na bagay. Actually, na-appreciate nila na malaki yun, na tinagalog ko siya. Mm. So, kinater ko talaga dun sa magbibigay ng grant, yung ginawa kong pitch deck. Mm. So sa Then, yun nga, ganyang pagpe-prepare ng inyong pitch deck, sabi nga ni mm-mm, Sir, details matter. So alamin nyo din kung uh, kanino kayo magpi-pitch. mm-mm, Tapos katulad ng ginawa ni Sir, tinailor niya yung pitch niya para dun sa agency na pinagpitchan. na yun nga, hanggat maaari talaga, alam talaga pwede mo talaga i-connect talaga sa mga Filipino elements yung Pero galing ng pitch kasi deck. yun yung call nung agency na Uh, yun, 'di ba? uh, 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 Which is very exciting kasi parang I haven't seen a project like that, yung project na ganun mm-mm, for the longest time na local project. thanks. Mostly kasi 'di ba, since most of us are self-publishers, we do Mm-mm, spins on yung local tales natin, pero it's a spin mm-mm, on it, hindi yung original raw mm-mm, form niya na mm-mm, ita-translate natin into comics. Pero itong project na to, CCP mm-mm. wanted stories na talagang in its purest form, gagawin mo Ah, lang siyang comics. So ah, ngayon ah, ah, ah. makakita tayo ng mga hiligay nun na stories, mga from Mm-mm, Mindanao, from the Visayas, from Luzon, mm-mm. isla ng Luzon din. So yun nga, Tsaka yun nga, actually hindi siya limited sa excited ako dito sa project na to eh. Hopefully Tsaka yun nga, hindi siya publish limited sa lahat. comics, di ba? Pati animation, tsaka games pa, di ba? Oo, iba pa Pero, yun. Oo. syempre sa comics, kasi comics yung Sa comics pinag-usapan tayo natin. magsisimula. And mostly kasi, yun nga, advocacy ko is comics. So sa comics ako nagpo-focus Ah, talaga. I'm not really belittling yung anything that's been brewing for animation and games. Pero for me kasi maganda rin tayo mag-focus tayo sa medium na mahal natin, which is comics. And para hindi naman tayo mapag-iwanan. Ah. so yung so, So yeah, you have successes in getting grants. mm, Hopefully matapos tong project and we'll see it in print soon. ah, 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 ah. Mm-mm. Uh, I don't really want to talk about yung project kasi parang ayoko rin baka ma-jinx eh. Ah, So ah. ano siya, so thank you for yung uh, insight mo with paano Mm, kumuha yung ating creators. Uh, Tsaka siguro pwede ko sa'yo ibigay na tip
kung meron silang mga previous experiences na, for example, nag-publish sila ng illustrations, for example, sa isang government agency. Kasi para previously, meron kami mga illustrations na ginawa for the NAST, National Academy of Science and Technology, and DOST. Ano yun, ilagay mo yun dun sa ilagay mo yun dun sa pitch deck mo, dun sa dulo. Na kumbaga yun nga, na-publish ka na before ng isang government agency. Ah. Malaking bagay yun. Tapos yun Oo, nga, kasi later on nga, yun nga, doon sa the government NCCA has na worked with grant, you before. So, kasi nga, sa NCCA grant, parang ano lang, kinapitalize ko lang yung sa CCP. Tapos pinaalala ko lang doon yung sa ginawa ng sa NAST. So kaya rin namin na-secure yung grant kasi ang titinang kasi ni governor kasi pagdating dyan, yung tipong makakapag-deliver ka. mm-mm, Nung makakapag-deliver ka. Kung baga nila makakapag-deliver ka nung outputs mo. May mm-mm. ka-reputation. Ganun. So yan, for would-be comic book creators, my fellow comic book creators that's listening in, watching this conversation right now, the government is offering support Mm-mm. for creators. Some of it parang may themes, may prompts, but still it's still comics. So if you're Mm-mm. looking for projects, your project, it might fit kung ano man yung hinahanap ng both agencies na to. And Mm-mm. also keep an eye out for uh, other agencies that might be offering the same Uh-uh. help, financial support for creators. Which is good kasi parang past decade wala eh. Uh-uh. Past decade wala. Or kung Mm-mm. meron man parang sobrang hindi siya announced or was Uh-uh. yun. But right now Sa parang NCCA, sa NCCA, parang trip rin lang sa akin yun. Umattend ako nung release naman, diba, opening nung yung parang yung launch nung CCP Comics grant na yung official. yeah, Parang yung doon nila first nag-tip yung sa akin na first ready para batch. NCCA eh. Yung first batch ng CCP which was sina August, Sir Randy. August last year yun, no? Ah, Kasi may naging sabi na sa akin, alam ba, baka may nag-offer ng ganun sa NCCA na ganung grant. So parang nag-research pa ako dun sa dun sa website NCCA eh. At meron nga silang entry nga doon for comics. so yun, Ah, for like mga adjacent agencies like that, tingnan nyo rin mga website nila. So mm-mm. baka may announcements na ganun. Um, anything else that you would want to discuss about ikaw? Baka may issue ka with the community or with comics creating, with with us as event organizers. Well, siguro sa mga dahilan kung bakit nahihirapan din kumbaga yung kaya may nagkakaproblema din sa collaboration, for example, yung artist at writer kasi kumbaga nga kapag naman for example magpapabayad yung artist dun sa commission, kumbaga yung parang gawin namang reasonable, for example, yung pricing, yung tipong alam mo naman na struggling yung writer and such, tapos ipa-pressure mo, for example, US dollars. Kumbaga, American rates, di ba? Kumbaga, parang sinasabi ko yan, kung yung kliyente mo ay makano, kumbaga, one problema kung international mga clients mo sa na writers na magano. Pero nga, kapag Pinoy naman, alam mo naman yung cost of living sa Pilipinas talaga. At yun nga, kumbaga, i-adjust mo lang accordingly. Kasi kumbaga, parang nakuha lang yung, parang good example nga yan, yung nag-succeed sa ganyan, si Netflix. Kasi kung in-offer daw, for example, ni Netflix sa Pilipinas yung mga rates na tipong sa America, same sa Amerika, walang ano kay Netflix. Walang ano dito kay Netflix sa Pilipinas, walang papatol. So, ganoon ni Netflix, okay lang sa kanila na i-adjust doon sa cost of living ng mga Pinoy, doon yung mga rates nila dito, na kumbaga can afford siya. Yan nag-boom si Netflix sa Pilipinas. Yun. So parang siguro parang parallel idea rin lang doon kapag sa pag sa pricing, kumbaga, parang wag naman kayo mahiya, wag naman siguro kayo mahiya na na mag-offer kayong reasonable rates din sa mga writers naman na gusto mag sa Pilipinas. Kasi kapag nangyari kasi mga ibang mga writers na hindi mo, for example makita ay hindi ko kaya mag-afford ng ng artist, baka punta sa ng AI. Parang gusto ko makakita ng ganun na as in parang mag local product na full AI yung art niya. Kasi yun nga sa scientific community, kumbaga yun nga ang kita ang ayun, as yun nga part scientist nga ako. Ang tingin namin sa isang aspect ng AI, beneficial talaga siya kasi nga talaga siya, pang tool talaga siya, pantulong sa mga ginagawa namin mga procedures sa data analysis namin.
sa pag-produce ng ano ng ng mga outputs na pantulong sa decision making, di ba? Pero nga on the other hand, arts tsaka sa creative community, sa arts community, napaka risky talaga, napaka ano talaga niya, napaka prone talaga niya to ano, to plagiarism talaga yun, ano, and unregulated talaga na ano, na copyright infringement talaga. Which is why Mm-mm. mahalaga talaga, tingin ko ang pinakamahalaga talaga panlaban talaga ng arts community doon. Magkaroon talaga ng strong na mga ano, ng mga policies. No, kung mga policies, mga government policies talaga para ma-regulate talaga yung AI usage. Ah. Mm-hmm. Actually, ano yan, whole can of worms ang AI talk na to eh. As in, parang, ano to eh, while I've dabbled and read some articles and seen some of the arguments, parang it's more of, ngayon kasi it's more of, ano na talaga eh, for artists, gets ko naman, yeah, they're stealing kasi yun yung pinapang train nila ng AI is yung artwork nung mga artist na yun eh. So parang ang dating ngayon is ano sila eh, piniprito sila sa sarili nilang mantika. Parang they're making something that would take away jobs from them using yung work din nila. So parang I know that side of argument then. Though yun nga, with the discussions with other creators, sabi ko naman na parang for artists din naman, pwede siya maging useful tool if it's used correctly. If Diba? it's collective For talaga, tsaka nga, may mga ano talaga, may mga regulations talaga para mo gagamitin yung kasi ano, it like regulation. cuts yung time mo for making mood boards and vision boards for artists, di ba? And alam ko naman no self-respecting artist would use AI as yung final artwork niya. They would use it for inspiration, like they would use it for reference, pero they won't use it like yun yung isasubmit nila na ito yung final artwork. Kasi parang may artist pride din na parang tsaka parang hindi mo pagmamalaking gawa mo yun eh. And alam mo naman kung saan galing yun. Pero yun nga, like you said, there should be like regulations, there should be like, ayun nga, and like consent. As in, alam ko mahirap gawin, like with what's happening right now, pero for the libraries that are used to train AI, mas maganda sana kumuha sila ng consent ng mga artists that they're using. So yun, it's a Which is different another cut of topic. worms yan. As in, sobrang Ano, different topic yan. And I wish merong mas knowledgeable or mas ano na mag-discuss niyan. Kasi ang sinabi ko lang is my opinion. At And saka nga, sinabi ang lang din, masasabi ko na siyempre, from a scientist perspective talaga sa oo. AI use, given nga AI engineer ang trabaho ko eh. Mm. Pero yun nga, Ayun kumbaga nga, yung pagdating naman ko when sa I sa saw it, arts. sabi ko nga sa friend ko, parang maraming mawawalan ng work. Especially from yung the visualizer tier, yung mga gumagawa ng like, I know someone's using it for ano na nga eh, storyboarding eh. Pero okay lang yun, pati naman programmers threaten sa AI eh. Kasi kumbaga, kaya na mag-program. Pero So, ano yan, kasi sobrang, ano siya, sobrang mahabang usapan yung AI. ah, Going back to comics, ang dami mo ng points, sir, na nasabi about, and pwede nila i-ponder upon. Thank you so much for yung insight mo with getting grants for comic book creators. We're gonna look forward to all your projects. Hopefully, yung bumalik na rin yung personal project mo, which is yung Tatlong Hari project. minumulta na ako ng mga characters na, uy, tapusin mo na yun para mag-start ka ng acting. And I've seen some of yung teasers for yung Atomos projects, as in, yung gawa ni Sir BK and yung other projects, and of course yung project natin with CCP, which is also very good project na hopefully ah, ano ba yun? Pwede ba natin pag-usapan if it's gonna be released like solo or it's gonna be released like a book with all the grantees? Ang ang sabi naman sa atin, kumbaga, di ba, ang kalalam ng CCP, di ba, is kumbaga, parang digital copy, para may sa encyclopedia, di ba? Pero Mm. kung yung paglalabas ng books, bahala na tayo kung gusto i-compile ng ano, kung gusto siguro CCP siguro na para isang compilation ng comics grant na ano, ng award sa isang book, okay na siguro sa kanila.
Kaya nga, pwede naman tayo mag-print ng sarili natin. Kasi kumbaga, technically, IP pa rin naman natin yun. IP nyo. Ah, So as in this is a very good project. Let's look forward. I'm looking forward to reading yung mga Filipino stories natin. Kasi parang mm, it's something new. While it's old, it's based on academic and yung mga textbook stories. ah, ah, It's gonna be the first time that we're gonna be seeing it in comic book format, done by modern creators. So, mm. so something new to look forward to. Anything else, sir, that you want to finish this conversation with? So stay curious, stay creative. And yun nga, always be critical thinkers. Critical thinking. Oh, importante yan sa lahat ng bagay. Okay, where can they follow your work, sir? Yun nga, pwede yung punta hanapin siya, no, si Tatlong Hari Project sa Facebook. So hopefully matuloy ko na talaga siya. Pero yun nga, ang mas active kasi ngayon ang inasikaso ko ngayon sa Atomos. So hanapin niyo si Atomos, Atomos Publications team at facebook.com/atomos.comics. At meron din naman kami sa Instagram, instagram.com/atomos.comics. Mm-hmm. So, like nyo lang, i-follow nyo lang kami doon. And susubukan naman mag-post regularly ng mga updates doon. Tsaka ilang mga science trivia. Including, for And example, yung nga, ibang mga character namin sa elements na periodic table, paano namin siya kinonsentra sa character, ano yung ibang explanations. Yeah. and para na tayong artista ngayon, sir. What are your upcoming events? Kung saan kayo pwedeng makita ng ating mga viewers? Ang confirmed pa lang na kami for at of speaking time sa Comic-Con Classic or sa February Comic-Con, itong dating na February sa Centuries, tapos sa Pick-Off, which is June or July. June Tama? or June or July July? sa Pick-Off. Tapos yun nga, kung siguro sa SummerCon tsaka Ah. sa How about Medyo Comic Con. extending an invitation from our friends mula sa San Pablo? Baka gusto nyo mag Seven Sa Lakes. Seven Lakes. Ah, Ayun, yeah. pero naghintay na lang ako ng parang parang additional details para magano sa Seven Lakes. Okay, sir. After this conversation, magkakaroon ka na ng additional details. So, para Okay. sa lahat ng nakikinig at nanonood dito conversation namin ni Sir Julius Sempio of Atomos, thank you very much. Please do share this video to your friends, to anyone who's interested in local comic books. Let's support all local titles, all local creators. Follow me on Facebook, subscribe to my channel on YouTube, and yun. Salamat. More conversations, kwentuhan soon. Sige, ingat. Ingat sa inyo lahat.